Breaking news mga kaibigan. So gumalaw na po itong mga trolls ni Senator Risa Hontiveros sa pamilya po ni Katunying o Anthony Taberna in general. Ayan. So kilala naman po natin itong si Senator Risa Hontiveros. When the allegation is not correct or false allegation kung tawagin, ang ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros ay nagpapa-interview sa mga mainstream media. Magpa-file ng complaint, irereklamo yung tao na kung saan ay nakagawa di umano ng hindi tama o kasinungalingan o nakapagsabi ng kasinungalingan. Okay? So, kagaya na nga lang po nung lumabas itong si Michael Mauricio alias Rene, 'di ba? Ano po ang ginawa ni Senator Risa Hontiveros? Nireklamo itong si alias Rene. Siyempre, yung statement ni alias Rene ay naikalat sa social media. So, dahil ito sa mga vloggers, okay? Dahil sa sobrang dami ng vloggers na yan, syempre kasama dyan yung mga kaalyado, mga hindi kaalyado, ganyan. Yung mga pro-Risa, mga anti-Risa, lahat na sama-sama na yan. Anong ginawa ni Senator Risa? Ayan, nagpunta na naman sa korte, nagrereklamo na naman. So, nireklamo niya itong mga vlogger na ito, di ba? Yan po yung galawan ni Senator Risa Hontiveros. And then, there you go. Inilabas ni Katunying yung napakalaking budget insertion ni Senator Risa Hontiveros sa 2025 national budget. Nagkakahalaga lang naman ng 3.385 billion pesos. Kalain nyo? 3.035 billion pesos ang budget insertion ni Risa Hontiveros. And then, yung 750 million po nitong 3 billion ay nakalaan sa flood control project ni Senator Risa Hontiveros. Inilabas po ito ni Katunying. May resibo, may ebidensya, kompleto, maayos. Okay? Ano po ang naging depensa ni Risa Hontiveros? Wala akong budget insertion. Hindi ako nag-insert ng budget. Sa katunayan, hindi ako pumirma sa bicameral committee report o wala akong pirma dyan sa budget na yan. So yun po yung kanyang pagtatanggol at paglilinis sa kanyang sarili. Okay, so ito po yung katotohanan. Hindi naman kinakailangang pumirma ka. Hindi naman kinakailangang lahat ng mga senador ay pumirma. Diba? So ilan po yung mga senador na mayroong budget insertion na hindi pumirma? Ilan po yung mayroong insertion pero hindi po pumirma? Diba? So magkaiba po yun. Hindi po kailangan, hindi po required yung pirma mo dito. The truth is, you have that amount of insertion. Meron kang insertion and that is obvious. So, ang sinasabi ni Risa Hontiveros, hindi iyan insertion. Ako ay nag-amyenda lamang. So, nag-amyenda lamang ako ng budget, hindi yan insertion. Okay. Ito po, i-define natin ng maayos. Kapag ang budget ay pinagplanuhan, pinag-aralan, nakaplano talaga, ang tawag doon sa budgeting process na yan, o yung bagay kung saan ay nag-allocate ng pondo, ay NEP, Net Expenditure Program. Ibig sabihin mga kaibigan, kung ano yung nakalagay sa NEP na yan, yun lamang yung poponduhan. Uulitin ko, kung ano yung nakalagay sa NEP ay yun lamang yung poponduhan.
anything, whether that is an amendment, whether it is an insertion, as long as it was not included in the NEP, yan po ay hindi tama. Yan po ay hindi naaayon. Okay? So, eto na mga kaibigan. Yan po ay pinatotohanan po ng ilan sa mga senador. Si Franklin Drilon. Ang sinasabi ni Franklin Drilon, amendment, insertion, iisa lang yan. It was being used interchangeably. Ibig sabihin, kahit ano pong gamitin natin dyan, it is the same. It has the same meaning. No? Paglalagay ng pondo, pag-aamyenda ng pondo na wala sa NEP. Yan po ay kinumpirma din ni Panfilo Lacson. 'Di ba? So ang tanging sumuporta sa kanya ay itong si Iskul Bukol, si Tito Soto. Oo, siya lang yung sumang-ayon kay Risa. 'Di ba? Iskul Bukol nga kasi mas matalino pa nga si Lito Lapid. 'Di ba? So ito na. Hinaharas na po at nakakatanggap na ng iba't ibang pambabash ang pamilya ni Katunying. No, kahit po yung kanyang anak na dumaan sa isang medical condition, no nagkasakit, hindi ko alam kung cancer ba yun o leukemia, na nakaligtas naman na, no, so far so good, is safe na, magaling na, pero dahil sa stress, no mga kaibigan, ang stress po ay isa sa pinakamalaking factor, no, ng isang karamdaman. So, dapat ay hindi idamay itong pamilya ni Katunying. Gaya nga po nung aking naunang sinabi, salita kanina, gawain ni Risa Hontiveros na kapag hindi niya gusto yung mga binabato sa kanya, dinedemanda niya yung mga tao na yun. O, di ba? So, napakadali ng kanyang dapat gawin. Pwede niyang idemanda si Katunying kung wala itong katotohanan. Kung walang katotohanan yung mga nilabas ni Katunying na mga insertion at yung mga proyekto na related sa flood control projects na yan, kung hindi totoo yan, hinahamon ko si Risa Hontiveros, kasuhan mo si Katunying. As simple as that. 'Di ba? Kasuhan mo si Katunying. Very simple.